Good morning mga kapatid. Tayo mag-iisal na mga kapatid. Isang munang magandang umaga sa inyo mga kapatid. Good morning mga kapatid. At yun, Lord agad mga kapatid. At muli tayo nagkita-kita muli sa tahanan ng ating Panginoon mga kapatid. At yun mga kapatid, 5 months na lang mga kapatid. At 2025 na mga kapatid. Ang bilis na panahon ng mga kapatid. Pero alam mo naman mga kapatid na itong nagdaan na buwan sa atin, naranasan natin yung pagpapala ng ating Panginoon sa buhay namin. Amen mga kapatid. Amen. Kaya marapat lang talaga na purihin at pasalamatan natin siya mga kapatid. Amen. At inanyan ko po ang lahat na tumayo. Inanyan ko rin po si Brother Gado para sa ating opening prayer. Manalangin, handa natin ang ating mga sarili sa ating gagawin pagmamahal. Dakila at mapagpalang Ama, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataon na muli mong ipinagkaloob sa bawat isa. Narito na naman po kami, Panginoon, mag-alay ng mga papuri at pagsambakawit sa iyo. Marapatin mo ang bawat isa sa amin. Gawin mo kaming malinis sa iyong harapan. Ipatawad mo sa amin ang lahat ng aming mga pagkukulang, lahat ng aming inisip, sinalita at ginawa, O Diyos, na hindi naging katanggap-tanggap sa iyo. Patawad mo ito sa amin. Tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang iba namin mga kapatid na wala pa sa lugar na ito. Ingatan mo sila, Ama, patungo rito. At hayaan mong makasama namin sila sa aming pananampakan. Umaasa rin po kami, Panginoon, ng paglalangis mo sa lahat ng iyong itatayo sa aming harapan. Sa mga manununto, mga awit, lalo't higit sa lalaking magdadala ng iyong banal na salita. Ikaw, Panginoon, ang kumilos, ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang maramdaman ang bawat isa. At hayaan mong dumaloy ang biyaya mula sa iyong mga banal na salita. Ang lahat na ito, O Diyos, ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Lahat ng sabi ng Amen. Ay maglalako, kung ikaw pa lahat.
Sa lahat na
sinasabi kanina, wala kang katulad, wala kang papantay sa'yo. Tanging ang Diyos lang mga kapatid lang makakatulong sa bawat isa sa amin mga kapatid. Amen mga kapatid. At syempre mga kapatid, yun nga, ang Lord lang ang tanging makakatulong sa atin mga kapatid. Kaya ano man yung mga pinagdaraanan natin sa buhay, masaya man o malungkot, daanan lang natin yan mga kapatid. Dahil ang Diyos ay nasa sa atin, ngayon, ngayon at kailanman mga kapatid. Amen mga kapatid. At syempre mga kapatid, talagang last week mga kapatid, yung topic natin, di ba? Sinong nakarelate doon mga kapatid? Yung wearing of, yung basta sa pride or humility mga kapatid, sinong nakarelate? Amen mga kapatid. Kasi ako nung last week, pakiramdam ko ako talaga kinakausap ng Lord eh. Parang sa akin lahat ng mensahe mga kapatid. Gusto ko lang i-share sa inyo mga kapatid kasi last week nga po, last overnight worship marathon mga kapatid. Share ko lang po mga kapatid about siya sa word mga kapatid. Na-share ko na rin po kay brother Dong yun. Thank God at yun, pinag-pray din po namin at yun, gumating pakiramdam ko. Kasi mga kapatid, about siya sa word mga kapatid. Itong taon na ito mga kapatid, parang basta itong taon na ito, mga katrabaho ko, tsaka yung mga boss ko, minsan nakakarinig ako ng mga yung mga compliment, tsaka mga magagandang salita sa kanila. Ako naman minsan, parang na-overwhelm ako. Tapos minsan parang sa rinig ko ng mga ganon, parang nakakaramdam ako ng parang lumilis yung heart ko na medyo dumidepende ako sa sarili kong kakayahan. Kaya sabi ko, parang ang ganda ng mga sinasabi sa akin, pero parang may bigat sa loob ko mga kapatid. Kaya yun, parang sinabi ko siya kay Pedro, kasi talagang sabi ko, parang hindi ako komportable mga kapatid. Yun, parang na-remind lang sa akin talaga mga kapatid, na parang pinakabot ko sa akin doon, realization ko mga kapatid na the Lord gives and the Lord takes away. Kaya kung gano'n mga kapatid, ano man yung parang sa trabaho ko, ano man yung parang hinihingi ko sa Lord, kung ano man yung mga pinag-pray ko, ano man yung mga naririnig ko rin pala sa mga trabaho ko, sa mga boss ko, hindi lahat ng yun ay galing sa akin. Kung baga, binigay lang ng Lord yung talento lang ng, binigay ng Lord yung talento na yun para sa akin. Kaya, tingnan talaga kasi medyo gumagaan yung pakiramdam ko, na parang nalilis ka ako doon sa ganung punto. Pero tingnan at naririnig din ako ng ating mga kapatiran, mga kapatid. Kaya, parang punto ko lang talaga mga kapatid na always give the honor, the praise, and the glory sa ating Panginoon. Dahil lahat ng na-achieve natin sa buhay natin mga kapatid ay galing lang sa ating Panginoon mga kapatid. Amen mga kapatid. At yun po, ipanalangin na rin po natin ang nalikom na ikabuk. Tayo mula doon po. Lord, maraming pong salamat sa inyo pong mga binigay sa amin ng mga blessings. Sa handoran ikaw po Panginoon mo. Lahat ng ito, Lord, ay sa inyo lang na nagmumula. Lahat ng ito, Lord God, ay sa inyo na nanggagaling ang ako. I-bless niyo pa po, Lord, ang aming mga pinagkukuhanan ng hanap buhay, ang aming mga business, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. At ganoon na rin, Lord God, ay bigyan niyo po kami palagi na ng kasiyahan sa puso at isipan ng pagbabalik, Panginoon, dahil lahat ng ito ay sa inyo lang, Lord God. At dalangin din po namin ito na magamit po ito sa tama, magamit po ito, Panginoon, sa ikaluwalhati pa at ikakalagaan pa po ng inyo pong mga salita, Panginoon. Maraming salamat sa mga biyaya na ito at lahat po talaga ng ito, Lord God, ay sa inyo lang na nagmumula, sa inyo lang nanggagaling na mga kaya marapat lang na maibigay namin ng mataas na papuri at pasasalamat sa inyo, Ama. In Jesus' name, amen mga kapatid. At yun po mga kapatid, excited ka po ba lahat sa salita ng ating Panginoon? Amen. At inanyahan ko po si Brother Dong para sa salita ng ating Panginoon. Sampo natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Proverbs, chapter 4, verse 22. Ang sabi po diyan, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So sa lahat ng mga bagay, bantayan natin ang ating mga puso sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nagmumula sa ating mga puso. Ay lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, muli
Purihin ka po sa umagang ito na kami binigyan mo ng pagkakataon na makapakinig muli ng iyong salita. Ma-enjoy, Panginoon, ang iyong presensya, maranasan ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Lord, hinihiling namin muli na mangusap ka sa pamamagitan po ng lingkod mo at itinayo mo sa aming harapan. Mangusap ka sa pamamagitan ng kanyang labing. Lakisan mo siya, Panginoon. At ang bawat isa na naririto, Panginoon, bawat tenga na makikinig sa iyo, Lord, nawa po, Panginoon, buksan mo ang aming pangunawa, ang aming puso, na maintindihan namin ng lubos ang inyong pong mensahe sa amin sa umagang ito. Ito po, Panginoon, ang aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan mo, Jesucristo. Everybody say Amen. Amen. Makababalik po tayo sa ating mga upuan. At ang ating pag-uusapan ay patungkol pa rin po sa humility. For the whole month of July ay patungkol sa humility ang ating pong topic. At this morning, yes, another question ang ating sasagutin. How can I cultivate yung lilinlangin sa ating linangin? Ayan, hindi pa lilinlangin. Lilinangin. Yan, lilinangin sa ating mga sarili ang kapakumbabaan. Yan. Alam niyo mga kapatid, ang humility ay katulad nga ng sinabi ni Elder Galo last week. I hope that everyone remembers that humility is an opposite of pride. Yes. Amen. At sabi nga ni Elder Galo, yung pride ay dahan-dahan siya na pumapasok sa atin. At naniniwala ako mga kapatid na ang pride ay nagmumula talaga sa ating mga puso. Amen? Sa ating mga puso. Kaya nga, ang sabi sa Proverbs, kailangan natin bantayan na maigi ang ating mga puso sapagkat lahat ng mga bagay flows from it. Even the Bible tells us that the most deceitful thing in man is a man's heart. Ang ating mga puso. Yung ating mga damdamin, ito ay mapanlin lang. Yan. Ngayon, itong humility mga kapatid, sapagkat kabaliktaran siya ng pride, naniniwala ba kayo mga kapatid that humility is not something that you say? It's not something that you can tell that you are humble. Humility is not from us to say or to know or to identify. Humility, mga kapatid, is something that others will identify from you. Amen? Kung titingnan natin, sabi nga, ang pride ay laging patungkol sa atin, sa sarili natin, sa ating mga, kumbaga, yun nga, pagsarili. Ngayon, kung natatandaan natin, isa sa mga nabanggit ni Elder Galo, humility is not thinking about yourself less, but thinking less of yourself. Thinking less of yourself and not thinking yourself less. Yon. Baliktad. So, Tagalogin natin para mas madali natin maintindihan. Ang humility daw ay hindi yung pagtingin natin sa sarili ng mababa. Okay? Not thinking ourselves less, but thinking less of ourselves. So yung pagtingin natin ng hindi para sa atin, kundi para sa iba. Less ng para sa atin, kundi para sa iba. So kung titignan natin, yung sinabi ni Elder Galo na yun, ay pumapatungkol din talaga sa humility. Sapagkat
ang humility ay hindi talaga manggagaling sa atin, kundi manggagaling sa iba. Anong ibig ko sabihin? Hindi ka pwedeng magsabi na ikaw ay merong humility sa sarili mo, kundi ibang tao ang magsasabi nito sa iyo. Amen? Kasi pag sinabi mong humble ka, kayabangan na agad, mga kapatid. Kung sinabi mong mapagpakumbaba ka, medyo mayroon na yung kayabangan. Kaya nga mga kapatid, yung puso talaga, very deceitful. Even in our trying to be humble, we become pride. Proud. We have pride. Dun sa kapakumbabaan mo, meron pa rin kapalaluan. Now, kung titignan natin mga kapatid, paano nga ba? How can we cultivate yung humility, true humility, bilang isang Kristiyano? First and foremost, mga kapatid, is in Colossians 1:16 to 17. Nasabi dyan, for by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him and for Him, and He is before all things, and in Him all things hold together. So ang unang-una natin kailangan tandaan, mga kapatid, para mapanatili ang kapakumbabaan sa ating mga sarili, always remember that there is a Creator and you are merely created. Can you say amen? Kapag nating iniisip, lagi nating iniisip, na tayo ay likha lamang ng isang may likha sa atin, kailanman hindi mo kakalimutan na or iisipin na ikaw ay mataas. Sapagkat pare-parehas tayong likha lamang. We are merely created by God. For God. All things were created by God. So, para mapanatili natin, mga kapatid, na tayo ay umaasa sa Diyos. Sabi nga ni Elder Gallo, yung ating humility, true humility, comes with our faith. At yung faith natin na yun, mga kapatid, ay yung pag-asa natin sa Diyos. At para manatili yung ating pag-asa sa Diyos, kailangan nating alalahanin palagi na mayroong tagapaglikha o lumikha sa atin. Amen? Minsan, yun ang nakakalimutan natin, na tayo ay merely created by God. We tend to think na we own our life. We tend to think na atin yung ating buhay, atin yung ating lahat ng meron tayo. Pero mga kapatid, para mapanatili natin yung ating kapakumbabaan, wala pong atin. We cannot claim that this thing is ours. Even your children, even your wife, even our own life, mga kapatid, it is not ours. We are merely created. At kung iniisip natin, mga kapatid, na tayo ay likha lamang, mga kapatid, kailanman yung may likha laging nakatingin dun sa lumikha. Like for example, kung meron tayong mga gadgets, kung may brand yan, hindi ka pupunta, kung halimbawa Apple yan, hindi ka pupunta sa Samsung para ipagawa yung Apple. Kasi ang may alam doon sa Apple,
ay yung lumikha ng Apple. So pupunta ka sa Apple Service Center. Same thing mga kapatid. Walang anumang bagay na ating lalapitan or pagdedependahan kung ating iisipin palagi that there is one Creator, one God who owns everything. At kapag ka hindi sa iyo mga kapatid, kailanman hindi darating yung pagmamalaki. Bakit dumarating yung pagmamalaki? Kasi sa tingin mo, sa iyo yan. Bahay ko to, trabaho ko to, posisyon ko to, mga anak ko to. Amen? Pero kailanman, mga kapatid, pag inisip mo na hindi sa iyo yan, hindi darating yung pride. Anong darating? Pagpapasalamat. Pagkilala dun sa lumikha at nagbigay. So, kailanman mga kapatid, bagaman sa ating mga buhay ay mayroong biyaya ang Diyos sa ating lahat. May mga pagkakataon na yung biyaya ng Diyos sa atin ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging prideful. Kung bakit natin nakakalimutan or bakit hindi na kukultivate sa ating mga sarili yung humility. Because we think na bagaman ito ay biyaya ng Diyos, kinukonsider natin na biyaya ng Diyos, iniisip natin that we are entitled of it, and this is given by God, and this is ours. Nakukuha ba natin? Yung entitlement natin dun sa binigay ng Diyos, napupunta dun yung ating pride. Dahil dun sa biyaya na yun. So, paano mangyayari? Paano natin i-cultivate sa ating sarili na hindi mapunta dun at hindi maging sino yun para tayo yumabang? Kailangan nating alalahanin na tayo ay mayroong tagapaglikha na nagbigay at hindi iyon sa atin. Amen? So every time mga kapatid, nagigising ka pa lang ng umaga, hindi mo pwedeng sabihin sa kahit ano bang na-achieve mo sa buhay mo na ito ay dahil sa galing mo, na ito ay dahil sa sipag mo, na ito ay dahil sa talino mo, na ito ay dahil sa tiyaga mo. Whatever you have, kung iisipin mo that you are merely created and those things are not yours but given by the Creator, you will never boast about those things. And you will just say, thank you, Lord, for all these things that you have given me. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi sa 1 Peter chapter 5, 6, 7, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him, because He cares of you. Bakit tayo nagkakaroon ng anxiety, mga kapatid? Because we thought that these things is ours. Bakit tayo nagkaka-anxiety sa ating health? Baka may sakit ako, baka may ganito ako, baka may ganito ako. Kasi iniisip mo na yung buhay mo, yung sarili mo, kontrolado mo. Na ikaw, sa iyo yan. Yes, it is God-given, but everything, mga kapatid, kahit anong effort natin, mga kapatid, we are merely created. Kahit anong inom mo ng gamot, kahit anong ehersisyo mo, kahit anong gawin mo,
na pagpapaganda ng katawan mo, pagpapa-healthy ng katawan mo, if the Lord takes it away, He can take it away. Kaya hindi po pwede, mga kapatid, na yung ating health, even our health, sometimes we are prideful. Sapagkat ikaw ay bata pa, i-flex mo, o meron akong abs, meron akong biceps, meron akong ipa-vlog mo pa. At kapag maraming likes, wow! Ganda talaga ng katawan ko. Pero kung iisipin mo, mga kapatid, it is not ours. It is not yours. Pasalamat ka, nakakapag-exercise ka. Dahil binigyan ka ng lakas ng Diyos. Pasalamat ka, nakakapag-diet ka. Dahil binigyan ka ng panlasa ng Diyos. Binigyan ka ng isip ng Diyos. Lahat bigay yan ng Diyos. Lahat created by God. Kaya wala po tayong pwede ipagmalaki. Ang sabi niya, all anxieties, cast all your anxieties on Him because He cares for you. Iniisip mo yung asawa mo, sa iyo yan. Bigay ng Diyos yan. So whatever anxiety that you have with your husband, cast all to Jesus. Whatever anxiety you have with your children, cast all to Jesus. Tinuturuan po ako dito talaga ng Panginoon, mga kapatid. And last preaching ko nga, mga kapatid, sabi ko nga, yung grace mindset natin sa Panginoon. Kung titignan natin, yung mga paghahanda na ginagawa natin, sometimes, it can be a device of the devil not to remember that we are merely created. Anong ibig ko sabihin, brother Tom? Yung mga insurance na iniisip ninyo, iniisip natin that will secure the lives of our children, that will secure the lives of our mothers and parents, Father, even to secure our own life. May insurance na, kumpleto na, lahat nakaayos na. Sometimes, it becomes pride and you forget that you are merely created by God. Amen. Kahit anong insurance pa yan, mga kapatid, 100 insurance pa ang bilhin ninyo. When God takes it away, He can take it away. Kaya hindi mo pwedeng ipagmalaki na meron ka 10 insurance, kumpleto na yung insurance ng mga anak mo, kumpleto na insurance ng nanay at tatay mo. No. So brother, hindi na ako bibili insurance? Hindi. Ang sinasabi ko lang, mga kapatid, do not forget the Creator. Depend on the Creator. Because everything are merely created by God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. 2 Timothy 3:16, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped in every good work.
The Scripture is breathed out by God and profitable for reproof, for correction, and for training in righteousness. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi talaga natin pwedeng kalimutan ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang nagbibigay sa atin ng pagsaway, ng training in righteousness. And humility, mga kapatid, is a result of God's righteousness. Amen? Even sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano, sa mga ministeryo na meron tayo, na ginagawa natin sa Diyos, sometimes, sa mga kapatid, kung hindi tayo magbabantay, kahit yung ministeryo na meron ka ngayon, it can be a source of pride sa'yo. Yung success na meron tayo, doon sa ministry na meron ka, if you think you are the best musician, you are the best singer, you are the best preacher, lalo na ba kapag ka nakakarinig ka, Brad, pinagpala ako doon sa iyong preaching. Sabi nga ni Brother Rances, nakaka-overwhelm. At kung hindi ka magbabantay, hindi tayo magbabantay ng ating mga puso, mga kapatid, pwede na ang ating mga puso ay maging mapagmataas sa harapan ng Diyos. Hindi natin maibigay yung tamang credit sa ating Panginoon. At mangyayari lamang yan, mga kapatid, if we are reading God's Word. If we have the Word of God, yung guidance natin, mga kapatid, sa salita ng Diyos, yun ang kailangan natin para tayo ma-cultivate yung ating true humility. Hindi mo true humility, mga kapatid, yung pagsasabi ng glory to God. It can be glory to God in your mouth, but in your heart, you feel so proud of yourself. Ay, ang galing ko. Sabi ko nga, humility, mga kapatid, hindi sa ating nanggagaling. It is a result of what is seen in us ng ibang tao. And one na dapat natin iniisip na nakatingin sa ating palagi ay ang ating Panginoon na alam ang ating mga puso. So huwag natin basta sabihin glory to God kung yung glory na yun hindi mo talaga taos-pusong binibigay sa Panginoon. Kasi baka nagkakasala tayo sa Panginoon. Amen? Mas maganda pa na sabihin mo doon sa tao, thank you. At least honest ka. Kung nagpapasalamat ka doon sa compliment na nakuha mo. Pero sometimes, yung sasabihin natin, glory to God. Just merely saying glory to God. Minsan nagiging, ano namin yan eh, parang cliche. Pagka meron tayong accomplishment, glory to God. Pero mga kapatid, we have to make sure that we are really giving glory to God kapag sinasabi natin yan. I'm not judging everyone, mga kapatid. Huwag kayong magkamali na bawal magsabi ng glory to God. Hindi ko po yun pinagbabawal. Ang sinasabi ko lang, mga kapatid, that we should be carefully saying glory to God. We have to check our hearts, mga kapatid. At malalaman natin yan, mga kapatid, kung tama ang puso natin sa salita
ng Diyos. Kung meron tayong salita ng Diyos. Kasi yun yung sabi nga, it divides the bone and marrow. Even the bottom, sa kaibuturan ng ating mga puso, mga kapatid, magre-reflect yung true color ng ating puso if we have the Word of God sa ating mga sarili. Amen? Second, mga kapatid, accept that you are a sinner and you need a Savior. Amen? Sometimes, mga kapatid, pagdating sa sakit, huling-huli natin naaalala yung Savior. Ang una natin naaalala is we save ourselves by our own effort. Pero one thing na makakapag tama ng puso natin, ng paningin natin bilang mga Kristiyano ay yung pag-alala na tayo ay makasalanan. Amen? When you remember that you are a sinner at lagi mong iniisip na ikaw ay makasalanan, hindi mo iisipin na hindi magpatawad. Amen? Kasi naranasan mo ang pagpapatawad. Hindi mo iisipin na maging pasensyoso. Kasi naranasan mo ang pagpasensyahan. Amen? If we are a sinner, if we always remember that we are sinners in the sight of God, tayo ay makasalanan, at tayo ay niligtas ng Diyos at pinatawad ng Diyos, kailanman, mga kapatid, hindi tataas yung ating pagtingin sa ibang tao, sa ating mga sarili kumpara sa ibang tao. Dahil pare-parehas tayong makasalanan sa harap ng Diyos. So, to cultivate, mga kapatid, that true humility, we always remember that we are a sinner and we had a Savior who forgives our sin. Kaya napakahalaga, mga kapatid, yung pag-alala na ikaw ay makasalanan. Sapagkat kapag hindi mo inalala na ikaw ay makasalanan, hindi mo aalalahanin na humingi ng tawad. Amen? Kasi isipin mo, you are okay. I'm good. I'm doing well. In the sight of God, I'm good. So yung repentance, mga kapatid, pwedeng pumasok. Yung kasalanan, pwedeng pumasok. At hindi natin makukuha, mga kapatid, na palagi lumapit sa Diyos at magpakumbaba at humingi ng tawad kung hindi natin i-accept sa ating mga sarili na tayo ay makasalanan. So napaka-importante, mga kapatid, that we should always remember that we were sinners. Bagamat tayo ay pinatawag ng Diyos, hindi pa rin tayo perfecto, mga kapatid. Amen? At yung everyday life natin, mga kapatid, kailangan pa rin natin ng pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng ating confession. And you will never be able to confess if you don't admit that you are a sinner. Ano ba mangyayari? We will try to justify yung kasalanan na meron ka.
You will try to hide yung kasalanan na meron ka. Anong mangyayari? You will live a double life. Because you do not admit your sin. You do not admit that you are a sinner. You do not confess your sins to God. And that is sign of pride, mga kapatid. Kung hindi tayo lumalapit sa Panginoon to confess our sins, mga kapatid, that is a sign of pride. Huwag niyo pong isipin, mga kapatid, na kapag tumatawag ang ating mga mangangaral na tayo ay lumapit sa Diyos, ito ay merely program. Yung altar call natin, mga kapatid, hindi po lang yan parte ng programa ng ating iglesia. Hindi po yan isang programa ng iglesia. Ang altar call, mga kapatid, ay pagkakataon na tayo ay magpakumbaba sa Diyos at lumapit sa Kanya with our true heart, confessing our sin. Alalahanin that we are all sinners in the sight of God. And we need His mercy and forgiveness. So hindi ibig sabihin, mga kapatid, na kapag ka nag-a-altar call dito, programa lang yan. Hindi. Ito po ay paanyaya ng Diyos sa ating lahat para tayo magpakumbaba. Amen? Now, sa ating pong mga buhay, mga kapatid, if we will think that others or ourselves as a sinner and we need a Savior, sabi sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ God forgave you. So yung patience natin, yung forgiveness natin, mga kapatid, yung humility natin, makukultivate yun, mga kapatid, if we forgive others. And how can we forgive others? Look unto ourselves. That you were a sinner and you are once been forgiven. And always been forgiven. Amen? Sabi sa James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Minsan, mga kapatid, bakit nagiging double-minded tayo, mga kapatid? Kasi nga, deceitful yung puso natin. Iniisip natin minsan na yung puso natin tama. Lalo na pa, mga kapatid, kapag everything is okay. Kapag lahat ng mga bagay sa buhay natin ay nasa sa maayos na kalalagayan, iniisip natin na ay, nakakasunod ako ng tama sa Diyos. Ayos lahat eh. Kapag gano'n na yung naging complacent na tayo, mga kapatid, unti-unti na yan, mga kapatid. Sabi nga ni Elder Gallo, pride creeps slowly in our hearts. Dahan-dahan siya na pumapasok. And kapag hindi tayo nagpantay, magugulat ka na lang. Wasak na tayo. Puno na pala tayo ng kapalaluan sa harap ng ating Panginoon. Another thing, mga kapatid, na basihan to cultivate humility is to think of Christ's reputation and not your own reputation. Sabi sa Philippians chapter 2:5-8, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus,
who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Sino sa inyo may pinapangalaga ang reputation? Lahat tayo. We protect our reputation. We have our own reputation. Ayaw natin na madudumisan yung ating mga pangalan. At kapag ka dumating yun, mga kapatid, alam na natin, that is pride. Amen? Ayaw mo madumisan yung pangalan mo. Ibig sabihin ng ayaw mo madumisan yung pangalan mo, ayaw mo may pangit na masabi sa'yo. Or sa reputasyon mo. Pero mga kapatid, kung pinangangalagaan natin ang ating reputation, we think of our reputation, the more that we become prideful. Bakit? Because when you are protecting your reputation, yung credit ng good works, kanino na pupunta? Sa name mo. Because you're protecting your reputation. Pero dito sa sinabi ng ating Panginoon, sabi niya, in the form of God, did not consider it robbery. Ano ibig sabihin? Na siya ay inagawan, na siya ay tinanggalan, kinunan, inalisan ng pagiging Diyos, but made himself no reputation. So bagaman siya ay Diyos, when Jesus Christ becomes man, hinubad niya yung pagka-Diyos niya. At yung reputation na kinikerry ni Jesus Christ is God's reputation. The name that He carry is God's name. So kung meron tayong pagbabasihan, mga kapatid, ng ating pong humility, ay yung basihan kung paano naging humble, with no reputation, when God did not consider it robbery to be equal with God, but He made Himself no reputation. So, ourselves, mga kapatid, should consider it not robbery if we take away our own name as our reputation. But instead, mga kapatid, we take Christ's reputation with us. Amen? Pagreputasyon ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating daladala, mga kapatid, kailanman yung papuri hindi mapupunta sa pangalan na Denny Donald Dries. Yung papuri mapupunta doon sa pangalan na Jesus Christ. Yung honor na ibinibigay doon sa pangalan Rodrigo Bongao, hindi mapupunta kay Rodrigo Bongao, kundi doon sa Jesus Christ. Yung honor ng Iglesia Next Level Acts, hindi mapupunta doon sa reputation ng Next Level Acts, kundi mapupunta doon sa pangalan Jesus Christ. And we will take it no robbery. Doon sa reputation na meron tayo, kahit na alisin yun, sapagkat ang reputation na dapat natin inaalala at ibinibigyan ng halaga ay ang reputasyon ng ating Panginoong Hesukristo. And if yun ang lagi natin iniisip, mga kapatid,
the reputation of Jesus Christ, makukultivate sa atin mga kapatid yung humility. Kailanman hindi papasok yung pride dahil hindi mo kakalimutan mo yung sarili mo at bibigay mo yun sa Diyos. So whatever you have, whatever blessing na ma-achieve mo, whatever commendation na makuha mo, napunta ka sa award, anong tawag sa award na Concentrics? Best of the best. Yan. Yan. Diba? Napakasarap na makita na yung kapatid ko na nagtatrabaho sa Concentrics kasama sa best of the best, ina-awardan. Masarap pakinggan. Magandang tingnan. Napakagandang reputation. Pero kung hindi natin yung babantayan mga kapatid, yung glory na dapat para sa Panginoon, mapupunta doon sa ating sariling pangalan. Amen. At kailanman, hindi natin magagawa. Bagaman tayo mga kapatid, ay nagiging, sabi nga, try to be humble. Sabi ng anak ko, it's called humble brag. Humble brag. Ano yung humble brag? Pinagyayabang mo, pero pa-humble pa. May konting paswabe. Para hindi magmukhang mayabang. Pero mga kapatid, wala pong humble brag. It's just bragging. Amen? At biktima tayo lahat yan mga kapatid. Amen. We are all victims of this humble brag. One way or another, naranasan mo kung paano magyabang ng konti. Or pasimpleng yabang. Pero hindi po yun ang kalooban ng Diyos sa atin. The Lord wants us to remember that our reputation should always be Christ's reputation. Taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, and even the death of the cross. So kung titignan natin mga kapatid, yung reputation na meron tayo, minsan, nakadepende tayo sa sasabihin ng tao. Amen? Ngayon mga kapatid, nakadepende ang marami sa atin sa hearts, likes, and comments. Amen. Amen? Yan na po yung society natin ngayon. Dati, nakadepende lang tayo doon sa sasabihin ng kapitbahay. Kasi wala pa social media eh. Sasabihin ng kapitbahay mo, sasabihin ng kumare mo, sasabihin ng mga kaklase mo, mga kaopisina mo. Pero ngayon marami nang pwedeng magsabi kahit hindi mo kakilala. May sabi-sabi na sila, may likes, comments, at marami pang iba. At kung hindi tayo magbabantay mga kapatid, yung pride, papasok sa atin. Sa pamamagitan lang ng mga social media na meron tayo. Amen? Kumain ka sa restaurant, thank you Lord. Meron kang bagong sapatos, thank you Lord.
meron kang konting, ayun, basta PYL. Biktima rin po ako niyan, mga kapatid, kaya huwag po kayong mag-alala. Pare-parehas po tayo. Kaya, pinagsasabihan or tinuturuan tayo ng Panginoon. These words are true guidance nating mga Kristiyano. Kaya huwag po tayong magmatigas sa ating mga puso. 3 bagay lang ito, mga kapatid, that we should do. Remember your Creator. Second, we should remember that we are a sinner and we need a Savior. Third, that you have no reputation but the reputation of Christ only should be considered. Amen. Kapag itong 3 to, mga kapatid, ang lagi natin ginagawa, mga kapatid, it will cultivate humility. And once na ma-cultivate ito, mga kapatid, you don't need people to say that you are humble. You don't need that. All that matters to every one of us is what the Lord will say to us. At yun ang pinakamahalaga. Wala na tayong aalalahanin pa or babatayan pa, kundi what Jesus would tell us as a Christian. Amen. At kapag yun ang ating yun ang nagmamatter sa ating mga buhay, it means that we are having humility. Hanggat nagmamatter pa sa ating mga kapatid, yung mga dito, yung mga papuri, yung mga whatever, hindi ko sinasabi na masama yun. Ang sinasabi ko lang ay mapunta yung halaga doon at pumasok yung pride sa atin. Kasi true humility talaga, mga kapatid, is it doesn't affect us anymore of those kind of things. What affects us is when we broke the heart of God. We break the heart of God because of what we do. Kapag yun na yung nagmamatter sa atin, mga kapatid, the Holy Spirit will transform us to become more humble servants of God. Amen? Ay lahat tayo tumayo. Hallelujah. Lumapit tayo sa ating Panginoon ngayong umaga. Magpasiyasa tayo sa Kanya. Hilingin natin ang Kanyang banal na Espiritu na siyasatin ang ating mga puso. Alam natin, mga kapatid, na only God can see our hearts. At huwag tayong magmatigas. Hayaan natin na ang presensya ng Panginoon ang kumilos, ang Kanyang banal na Espiritu ang siyang gumawa sa ating mga buhay. Nasabi sa awit, "Come Holy Spirit, we need you." Oh, come Holy Spirit, I pray. Come Holy Spirit, in thy own special power. Come Holy Spirit. Hallelujah. Lumapit tayo sa Diyos. Sabi ng Panginoon, "Draw near to me, and I draw near to you." This is the chance natin, mga kapatid, to draw near to God. We need the Holy Spirit of God to have the true humility para maalis yung pride natin sa ating mga sarili. We need the Holy Spirit of God to dwell upon us
And we need to humble ourselves in the presence of God. That we need Him. We depend on Him and not of ourselves. Thy power, yes, Jesus. Oh, come in your own special way. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. Come with strength and thy power. Come. Let's raise our hands to Jesus as a sign of surrendering to God, as a sign of humility to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Lord to Jesus, hallelujah. Lord, dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na nagbibigay paalala sa amin, O God. Lord, kung may mga area sa aming buhay na naging palalo kami, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi kami umalala sa iyo, Panginoon, sa mga panahon na dapat ka namin inalala. Sa mga panahon na dapat sa iyo ang papuri, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, kung sa aming mga puso ay we take the credit of God. Lord, turuan mo kami na magkaroon ng tunay na papakumbabaan sa aming mga buhay. Nawa po, Panginoon, that we think less of ourselves, that we think more of you and less of us, O God. Hindi namin ito kaya, Panginoon, kung ito'y saga ng aming mga lakas at abilidad. Tulungan mo kami ng iyong banal na Espiritu. At hinihiling namin, Panginoon, palagi na i-guide mo kami ng iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming pag-iintay sa iyong ikalawang pagbabalik, katulad ng iyong pangako, that the good things that you started to do in us, Panginoon, you are faithful to complete it. You will change us, Lord, from glory to glory. Ikaw, Panginoon, ang aming inaasahan sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na in all aspects of our life ay makita ka namin, Panginoon, at maluwalhati ang iyong pangalan. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we claim this, O Lord, that you will give us your Holy Spirit so that we will become humble servants of you. We ask, Lord, sa aming pag-iwahiwalay, ingatan mo po ang bawat isa, ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. At Lord, sa darating na linggo, tulungan mo kaming muli sa aming pong pakikibaka sa sanlibutan ito. Huwag ka naming makalimutan at ikaw lang ang aming asahan. Ikaw po, Panginoon,
ang siyang magbalik sa bawat isa na naririto sa susunod na linggo na bigbig ang pananagumpay na nagmumula sa iyo. In Jesus Christ's mighty name, we claim victory, Lord. In Jesus' name, amen. Pagkabilahin na blessing ng Panginoon, katapos-tapusan mga kapatid, paalam na ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumainyo. Pagpalain ang inyong mga hanap buhay, ang inyong mga pamilya, at pagalihin ang inyong mga karamdaman. You are dismissed in the mighty name of Jesus Christ. God bless us all.